Yes. Hi guys, good morning. This is our day 3. And today we're going to Gyeongbokgung Palace. Tapos sa hapon naman, I think we're gonna do cafe hopping sa mga Ikseondong and Insadong area. So, samahan niyo ako for the whole day. And also, guys, update pala. Andito na si Jowa. Asan ka? Ay, sa kabila pala. Oh, Ayun, nandiyan na siya. Ayun, dumating na siya kagabi from his flight. So, yun. Sobrang late na ngayon nakarating. Parang mga 4 AM na ata siya nakapunta dito sa hotel. Kasi daw, ang dami daw tao. Sabay-sabay yung flight. So, mahaba pila sa immigration. Then, yung bus pa, parang ang earliest na lang na naabutan yung bus is 3 AM. And then, kapag kasi nag-arrival kayo ng ganung oras, ng mga madaling araw up until 3 or 4 AM, I think, wala kayong sasakyan ng mga bus or train kasi hindi pa sila working. So, I think earliest train from RX is around 5 AM if I'm not mistaken. So, yun. Ang pinaka-option nyo na lang is yung ano nga yung tawag dun? Limousine bus. Limousine bus. Yung airport bus ng midnight bus? Ba tawag dun? Ayun, midnight bus. So, yun. Yun lang yung option nyo if ever you're going to commute from here. So, ang baba lang nun is Seoul Station. Tama? And then from Seoul Station, you just have to get a taxi kung saan ka man pupunta. Hindi ako nakatulog, kakahintay sa kanya. So, yun. So, yun na, we're gonna head out na kasi super late na. Dapat 8 o'clock nakaalis na kami. Alas 9 na, past 9 na. So, yun. I'll update you na lang later. Bye-bye. Bye-bye. Dito na tayo sa subway ng Myeongdong Station. So, ayun guys, narinig nyo ba yung tunog na yan? Pag narinig nyo yung tunog na yan, ibig sabihin, parating na yung tren. So, yun. Pupunta nga tayong Gyeongbokgung, diba? So, sasakay lang tayo dito. Tapos, transfer tayo to Orange Line, going to Gyeongbokgung. One stop lang tayo, tapos lipat din tayo. Ayun guys, no? Bali, transfer lang tayo. Ayan, no? Sa Orange Line. Gaya nakalagay dyan. Sundan nyo lang naman siya. Actually, hindi siya mahirap i-navigate talaga. Kasi Naver lang ang katapat ng lahat. Yung mga apps na yan, na-invento yan para mapadali yung adventure natin, ganyan. Pero still, tayo nag-iisip. So, kailangan tingnan din natin yung binibigyan nilang mga routes. Again, Naver map. Ito siya guys, para makita nyo. Yan. Yan, ito siya. Diba? Ayan, ito tayo. Nag-get off na tayo dito sa Chongmuro. So, ngayon, pupunta na tayo ng Orange Line. Tapos bababa tayo ng Gyeongbokgung. Diba, nakalagay na rin naman kung ilang stops. Yan. So yan, we will reach Gyeongbokgung. Okay? Grabe guys, nagkamali ako. Nakapila ako sa PWD. Hindi ko nakita. Ayan, dito ako kanina. So, nakakahiya. Lumipat na tayo ng lane. Dito tayo. Ayan. So yun, be mindful din kayo sa mga ganyan ha. Kasi dito, ino-observe talaga nila yan. Ayan, exit na tayo. So, sabi sa Naver map, daw natin mag-exit ng exit 4. So, dun yung medyo malapit dun sa pag-rentahan natin ng hanbok. Ayan, so punta na tayo. Tap lang natin yung card. Palabas. Then, find natin exit 4. Ayan, exit 4 tayo. Do yung Gyeongbokgung, dito siya diretso. Pero exit 4 muna tayo kasi nandyan yung hanbok natin. Eh, ang cool nito. Nakita ni Jowa. Anong sinasabi-sabi niya sa akin. Tingnan daw namin. Ayan na. Hi guys. Grabe ang liit ko, no? Mukha akong ano. Ang landi. Grabe ang gusto mo uso ko. Oh. Diba? Ganun kalamig. It's -4 today. Imagine may araw na -4 pa din.
Guys, hindi na tayo. You guys are making traditional hanbok. We call it normal hanbok. So Normal, okay. By the window, these are premium, and left side, these are normal. Okay. You can pick the square first, go to the bed, we will recommend your top, and right there, we'll be happy to dress up too. And we just put the same size, but there's a plus size over there. That one is too big, you can just pick the regular size. And gentlemen upstairs, you can pick the normal hanbok and the normal hat. If you wanna matching, you can choose together. Okay, thank you. After we pick, we'll go upstairs. Yeah, sure. Okay, alright. And the time start when you leave. When you're ready to go, please come back here. I'll give you the return time. Okay, alright. Thank you so much. Guys, tapos na tayong mamili ng ating susuotin. Mamaya na lang yung final reveal kasi si Jowa pumipili pa ng kanya. Tingin? Patingin? Isa? Same lang. Wala ibang color? Ay, o sige, para terno tayo. Diba, napakalandi niya. Gusto niya lagi kami yung terno. So, mag-blue daw siya para sa akin. Kasi favorite color ko yung blue. Ito na ang before and after namin. Guys, papunta na tayo ngayon sa palace. So, pakita ko pala sa'yo. Sa inyo kung saan kami saan namin kinuha yung damit. Yan. Sa Daehan Hanbok. Ayan. Yan. Second floor. So, makikita nyo naman siya sa Klook. So, I think guys, kaya siguro maraming bakanteng, maraming available na hanbok kasi nga, super lamig. Ayan di ba? Ang galing namin. Di kami nag-arkila nung ganun. Dapat nag-arkila kami. Ito yung parang winter nila. Ayan. Winter coat. So, feeling ko maling desisyon na hindi kami nag-arkila nun. Pero malalaman natin mamaya. Malay naman natin. Kaya natin, di ba? So, punta na tayong palace. Hindi ka ba nagsisisi na hindi tayo kumuha nung nung winter? May hina yun. Ako kasi nagsisisi na eh. Hi guys, it's me. Fiancé ni Pao. So ngayon, vlog takeover muna tayo kasi hindi niya ako kaya mag-vlog. And now, we're going to... I forgot the name of this palace, so si Pao na lang tanongin. Susunod lang ako sa kanya. Gyeongbokgung. Pagkasama ko kasi yung fiancé ko, wala akong pakialam sa pinupunta. Basta susunod lang ako sa kanya. So, I don't know. Kanina chinek namin yung temperature. Around -4 degrees. Kaya, hinanap-hanap namin yung araw. Ayan. Sa Pilipinas, di ba? Lagi natin iniwasan yung araw, pero dito hanap-hanapin mo kasi super lamig talaga. Araw yung kakampi mo dito, guys. Yes. Pero don't forget yung sunscreen nyo. Kahit malamig, don't forget to put. So funny kasi naghahanap talaga kami ng sikat ng araw. Super lamig. But yeah, anyway, nasa loob na kami. Yan, yung fiancé ko. And then, we're just gonna explore this area. Then, we're gonna update you later. Okay? Oo nga pala, nirent namin tong hanbok for 2 hours. So, this is yung traditional fusion na set. So, binili lang din namin to sa Klook. Pa-provide na lang din namin yung link. So, pinakita ko na kanina yung store na pinuntahan namin is yung Daehan Hanbok Store. So, pagbaba nyo ng exit 4 ng Gyeongbokgung Palace, andun na siya kagad, makikita nyo siya. Nasa second floor siya. Tapos yun, ang daming options, malaki siya. Actually, sikat siya eh, ang alam ko rin. Kaya, ayun, kung pumunta kayo, try nyo yun. Kasi pag pumunta kayo dito sa Gyeongbokgung,
kapag nga naka-handbook na kayo, libre na kayo, wala ng entrance fee. Yung entrance fee, parang ganun din naman yung presyo. So, might as well, diba, experience na natin yung traditional clothing nila. Yung mga pictures namin, i-post na lang namin sa mga social media. Tsaka makikita nyo rin, bigyan namin kayo ibang clips dito. Ayun guys, di ba? Ang saya. Ay, nga pala guys, baka ako makalimutan. Itong handbook pala, may kasama na rin siyang free na handbag ha. So, yun, pwede nyo itong hiramin. Nasa 3rd floor to sa Dayhan. So, yun, akyat lang kayo para pumili kayo ng handbag. So, ayun, babalik na kami kasi ang lamig na. Baka magkasakit na tayo, no? Matagal pa yung araw natin dito. So, we need to be healthy. Ayun, update na lang ulit namin kayo guys. Guys, tapos na kami sa yung Bukbong. Bali, punta kami ngayon ng Iksondong tsaka Insadong area. Mag-train lang ulit kasi tamad kami mag-lakad. Tsaka naka-climate work kasi kami na so take advantage natin. Guys, kung alam nyo to, ito yung sikat ngayon na cafe dito sa Korea. Yung Cafe Onion. So yan, napuntahan na natin siya. Yan. Sikat na sikat yun ngayon. Mamaya tayo natin pumasok. Medyo kaya pa oh. I mean, kaya pang pumasok kasi maiksi pa yung pila. Usually yan guys, haba pila niyan. As in hanggang labas. Ngayon dyan pa lang. So, maaga pa siguro. Mamaya, pagkakain, magka-cafe din kami ni Jowa. So, yun, check natin. Ay, cute oh. Kaya pakain nila. Labas muna kami sa Onion. Hanap muna kaming kainan. Kasi gutom na kami. Wala pa kaming breakfast. So, yun. Hanap muna tayo. Let's go. Hi guys, finally, nakaupo na tayo at nakahanap na rin nakainan for today. So again, ito nga yung, ano to love? Basta beef noodle siya. Parang namiss ko yung beef kasi parang puro pork ako lately. So yun, beef muna. Tsaka gusto namin ng something na mainit kasi diba super lamig talaga kanina sa Gyeongbokgung. Wala kaming wala kaming, ang tawag ng love? Wala kaming wool kanina, yon kaya ang lamig. Hindi kami nag-rent na. Well, surprisingly, kinain naman namin yung lamig. Pero, syempre, talaga, parang struggle pa rin. So, siguro kaya kami gutom na gutom ngayon. Then, after dito, punta tayo ng mga cafe. So, we're planning to explore cafes here. Tapos, let's see kung saan tayo pupunta. We'll update you guys. Ata kami ng order guys. Sobrang dami nung in-order namin. Nag-large ba kasi kami? Yes. No, it's the same. Dalawa kasi yung sizes. Merong parang regular lang. Tapos malaki kami. Feeling namin gutom na gutom kami. Tapos pagkita namin, ay grabe, ang dami pala niya. So sana maubos namin dito. Tapos na kaming kumain. So ngayon, pupunta tayo ng yung famous na Bukchon Hanok Village. Dito tayo ngayon sa Iksondong Insadong Street. So, unahin muna natin yung Bukchon kasi dito kami medyo sa gitna sa may bandang Chakdokbung Palace. Ayan. So, ito guys, pag nilakad mo to, papunta na to ng sa may Bukchon Hanok Village. So, yung Bukchon Hanok Village, yun yung mga
mga traditional houses ng mga Koreans. So, madalas marami talagang tao doon kasi picture sila, ganyan. Si Jowa muna yung navigator natin kasi naninigasan naman yung kamay ko. So, hindi ko na naman kaya mag-navigate at mag-vlog at the same time. Kasi dalawang kamay ko na yung maninigas. Baka hindi na tayo makalakad. Guys, ang ganda dito, oh. Parang ang paya-payapa ng ano, ng Mas mga... maganda ka. Lo. Kapapatalo. Ano ba naman? Nag-vlog ako. Ano ka? Asa ka ba? Hindi ka dito. Magpakita ka dito. Maganda siya guys, di ba? Shut up. Hi guys, so another vlog takeover. You know why? Lamig na siya ulit. So now we're here at Hanok Village. Bukchon Hanok Village daw. Ito yung pinakasikat na alley daw dito. Yan, so makikita nyo napakaganda ng mga houses, mga residential houses. And mind you guys na may mga local na nakatira dito talaga. So once na nag-visit kayo dito, be mindful na lang sa mga ingay natin. Ayun, may mga signage dito na yan, gaya na ito. Para ma-remind yung mga tao na huwag mag-ingay. So yeah, later papakita ko sa inyo yung iba pang mga itsura ng mga houses dito. So guys, ito pa isang maganda ring spot dito sa Bukchon. So yan, pag pupunta kayo dito, super dami talaga. Actually, ibang mga bahay nga, ginawa ng restaurants, ginawa ng cafe, ang gaya nito. O, diba? Yan, so, ano din naman, makikinabang din naman yung mga lokal. Pero syempre, most of them are locals pa rin naman in their own houses talaga. Kaya, nagkaroon na ng boundaries ngayon. Kasi una kong punta dito dati, guys. Wala pa. Anytime talaga, free for all. So, kahit gabi, pwede ka magpunta dito. Diba? Kung gusto mo siyang abutan ng may gabi pa. Ng mga lights dito. Kasi magaganda rin dito pagkagabi. Hi guys, so andito na tayo naman sa Iksondong area. So, hindi ko na napakita, no? Pero from Bukchon Village, sumakay lang kami ng bus going here. Bilis lang. Actually, kaya nga lakarin eh. 1 kilometer lang naman away. So, that's 20 minutes. Pero, hindi ko na kasi kaya maglakad. Naninigas na talaga yung kamay ko. Kita nyo naman, oh, balot na ako. As in, lamig na talaga ako. Parang kailangan ko na ng heat pack. So, mamaya, bibili na talaga ako kasi hindi ko na kaya. Anyway, so, ayun na, dito tayo sa Iksondong area. Check nyo. Ayan siya. Parang nandun siyang yung sa Bukchon. Pero this time, dito, mas matao kasi siya. Tsaka mas commercialized. So, again, kung gusto nyong maranasan yung mga parang medyo traditional na mga bahay, traditional na environment dito sa Seoul, dito kayo pumunta sa Insadong, Iksondong, tsaka sa Bukchon. So, doon guaranteed makikita nyo yung parang history ng Korea, lalo in terms of their architecture. So, mamaya, tayo nating umikot-ikot para mas makita nyo yung mga buildings na meron, kung anong mga establishments. Actually, maraming kapihan dito, guys. So, feeling ko magkakape talaga kami bago kami umuwi. Ayun lang, samahan nyo kami.
M&M. Order na rin kami. So, dito tayo ngayon sa Cafe what? Cafe Langson. So, dito lang din siya around Exandong area. So, sarap siya, ang sarap siya guys, love. Masarap dito. Very, hindi naman affordable, pero medyo pricey rin, no? Medyo pricey yung ano nila, yung mga drinks nila and cake. Pero kasi guys, promise, super worth it. Ang sarap niya. Makita ko sa inyo. Kaso, wala na yung kanina, hinalo mo na. Pero may video naman daw siya guys, so mapakita na lang niya. So, ito, kanina ano yan, parang 3 layer, no? Merong parang color purple, white, and basta yun. So, ang in-order niya is Earl Grey milk tea. Sarap yan guys. Sobrang sarap ng lasa. Parang siyang lasang lavender, no? And then, ito naman, ito yung parang coffee tiramisu, no? Super sarap, grabe. As in, ang airy-airy niya. Ayaw na tigilan. Ayaw niyang tigilan, guys. Kasi sobrang sarap. Si Jowa, hindi yan mahilig sa mga ganyan. Pero, ngayon, first time mukhang ubusan niya ako. So, ako naman, yeah, ito. I have, ano nga to? Vanilla latte. Vanilla latte kasi parang feeling ko kailangan ko na lang pampagising ngayon. And at the same time, dapat talaga hot yan. Kaso nagkamali ata si ate girl sa pagkarinig niya. So, ayun. Kasi nga, di ba nalalamig na ako? So, gusto ko sanang mag-hot na. Eh, wala. Alam mo naman, ibalik ko pa, di ba? So, yun. So, i-order namin cost us 23,000 won. So, that's around 800 something. I think around 900 na nga kung tutuusin ata. I think pero yun, around that price. So, medyo pricey. Pero sulat guys, masarap. Try nyo dito. Super sarap, super fluffy, super flavorful. Lasang-lasa yung tiramisu. So, andito tayo ulit sa subway station, Orange Line, going back to our hotel in Myeongdong. So, bukas mag-start yung tour namin with DMZ tour. So, DMZ tour is, papakita yung parang history ng Korea, especially for the North. So, yung DMZ kasi is yung parang demarcation line nila. So, yun yung demilitarized zone nila. So, yun yung naghahati sa North Korea and South Korea. So, pupuntahan natin yun. Maaga ang call time, which is 7 a.m. So, we plan to finish earlier in this night sana para makakuha kami ng maayos na sleep. So, ngayon, pagbalik namin ng Myeongdong, kakain lang muna kami. Street foods lang, guys, kasi kita nyo naman, di ba, ang dami namin kinain kanina. Tapos nag-dessert pa tayo sa cafe. Plan namin is mag-street food muna sa Namdaemun, kasi mas mura doon. Tapos, yung mga street food na wala doon sa Namdaemun, sa Myeongdong naman. So, it's like part 1 ng street food, Namdaemun, and then part 2 is Myeongdong. So, yun lang, guys. Hihintay na lang kami ng bus, ng train.